Para sa ating ikalimang lesson, nasasakupin din nito ang pangwalong lesson. Pag-uusapan natin ang evolution of Philippine politics and governance. Ang objective natin is to describe the Philippine politics and the governance from the pre-colonial period to the Spanish period. Familiar ba tayo sa mga series na ito? So, meron tayong series mula sa Korea. Meron tayong series mula sa Western countries, sa Europe, sa United Kingdom. At ano yung common sa kanila? So, ang common sa kanila, dinedepict ng mga series na ito yung period ng kanilang bansa na historical, na epic, na makaluma. Bahagi ng kanilang history na humubog sa kanilang identity sa kasalukuyan. So, sa Korea, lagi tayong nakapanonood ng mga series na kung saan nakatradisyonal na nanamit ang mga tao at ang setting nila ay hundreds of years back. Ito naman ang Iron Throne sa Game of Thrones na kung saan pinakita ang medieval period. Ito naman ang bagong series na mapapanood sa isang streaming site na kung saan pinakita ang panahon ng mga hari, reyna at ang mga bahagi ng elite society sa kanilang bansa noong araw. Sa atin kaya, meron kaya tayong ganyan? The answer is yes. So, nakapag-provide ang isang network sa ating bansa ng mga panoorin na nagpapakita ng paraan ng pamumuhay ng mga tao sa iba't ibang period sa ating bansa. Ang Amaya, na kung saan ipinakita kung paano nabuhay at ang kultura ng mga Pilipino bago pa man dumating ang mga Espanyol. At sa pamamagitan ng pagpapalabas ng Indio at Ilustrado, napakita naman kung ano ang buhay at politika at kultura ng mga tao during the Spanish colonialism. Isang mainstream na movie din ang ipinalabas na nagpakita ng historical controversies, political controversies sa pamamahala ng ating bansa. So ang tanong, ano bang uri ng gobyerno meron ng ating bansa during the pre-colonial or bago dumating ang mga Espanyol at nung panahon ng mga Espanyol? Sa kasalukuyan, ano kaya yung effect na nakikita natin bilang refleksyon ng pagkakaroon ng pre-colonial era, Spanish era, at kung ano pa yung mga dinaanan na periods ng ating bansa bago natin makuha ang ating kalayaan. Specifically sa area ng politics and governance. So, ito yung tatakbuhin ng discussion natin ngayon. So, magkakaroon tayo ng sharing tungkol sa ilang pangyayari na nangyari nung pre-colonial period, Spanish occupation and Philippine Revolution period,
kasama din ang Spanish-American War, kasama ang Philippine-American War, the Commonwealth period, the Philippine Republics, ang martial law era, bago tayo pumunta sa recent and present time ng estado ng ating gobyerno at politika or pamamahala. So mag-start tayo sa period ng pre-colonial. So yung pre-colonial ay panahon kung saan bago pa dumating ang mga Kastila sa ating bansa. Ayon sa history, ang barangay ang earliest form of government. So saan galing ang salitang barangay? Galing ang salitang barangay sa balangay na siyang nagdadala ng malalaking grupo ng tao sa pamamagitan ng pagsakay sa isang malaking ship. Ang tawag nga dito ay balangay. So, it was an independent, or the barangay was an independent settlement consisting of 30 to 100 families, usually situated along a river bank or at the mouth of a river spilling out of the sea. So, ganun kasimple at kaliit ang uri ng gobyerno na meron ng ating bansa during the pre-colonial period. Each barangay was ruled by a datu, or village chief, who was also known sometimes as Raha. So, ang mga namumuno ay ang mga datu. The political development of the archipelago was such that there was no national or central government yet. So, hindi ganun kalaki ang sakop ng sistematikong pamamahala during that time dahil nga datu lamang ang mga namumuno. Usually, itong mga datu na ito, pinamumunuan nila yung maliliit na village, and sometimes this village are related to one another. No datu was strong enough to consolidate considerable power and to unite the archipelago into one nation. Pag sinabi nating archipelago, ito ay mga kapuluan. Hindi kagaya ngayon, nakita natin ang mapa. Nung mga panahon ng prehistoric time, wala pang mapa. Or wala pang kaalaman ang mga Pilipino during that time kung gaano ba kalawak ang ating bansa. So, walang datu ang naglakas ng loob na i-unify ang lahat ng villages at grupo na nasa ating bansa. The primary duty of the datu was to rule and govern his subjects and to promote their well-being. He was the chief executive, legislator, and the judge. So, ang kanyang pamumuno, siya ang nagde-decide ng mga rules and regulations sa lugar nila. Siya din ang tagapagpatupad ng mga rules and regulation na ito. At siya din ang naguhukom sa mga lumalabag sa mga batas na ito. So, sino siya? Yung datu daw ay ang posisyon daw ng datu or leader or chieftain ay based sa inheritance. So, namamana. So, kung ang tatay mo ang datu at siya ay namatay, ikaw na panganay na lalaki or lalaki ang magmumuno sa village. Ikaw ang magmamana. In matters of succession, in the event of the datu's death, so yun nga yung nabanggit ko, ang firstborn son ang magsasucceed sa kanya. Kung wala daw lalaki na magmamana, ang eldest daughter ang pwede daw makonsider bilang chieftain. So, ibig sabihin, prehistoric pa lang ay meron ng pagpapahalaga ang ating society sa kakayahan ng mga babaeng mamuno. If a datu died without any heir, the people of the barangay or the village will choose the man to become the new chieftain on the basis of wisdom, wealth, and physical strength. So, jump tayo ngayon sa Spanish occupation. So, dumating ang mga Espanyol sa ating bansa. So, the Spanish at first viewed the Philippines as a stepping stone to the riches of the East Indies o yung mga spices. Dahil nga mayaman ang bansa, nakita nila ang Pilipinas bilang source of
commercial or pwedeng maging pit stop ng commercial para sa mga spices na meron ang Asia. So dumating ang grupo ni Ferdinand Magellan, isang Portuguese na manlalayag sa ating bansa at siya ang nakadiscover sa ating bansa. Eventually, siya ay namatay at kumbaga hindi nagpatuloy yung exploration nila. Gayunpaman, hindi tumigil ang Espanya na magpadala ng mga ships at magpadala ng mga malalaking barko papunta sa ating bansa kasama ang mga Spaniards. Isa na dito ay si Miguel Lopez de Legazpi na nag-establish ng first permanent Spanish settlement in Cebu in 1565. Bukod dito, 'di ba, ang isa ding ginamit ng Espanyol para sakupin ang iba't ibang bansa ay ang Katolisismo. So ginamit nila ang relihiyon ng Katolisismo para binyagan ang mga sinaunang tao at magpaloob doon sa paniniwalang Katolisismo. The Spanish city of Manila was founded in 1571, and by the end of 16th century, most of the coastal and lowland areas from Luzon to northern Mindanao were under the Spanish control. So ganun kabilis na sakop ng Espanyol ang ating bansa. Ang isang naging factor para mapadali ang pananakop nila, dahil wala ngang central government during that period, hindi magkakasundo ang madaming datu. So mas madaling nasakop ang ating bansa dahil hindi organize ang mga leaders during our prehistoric or pre-Spanish period. So ang mga praile or the friars march with soldiers and soon accomplished the nominal conversion to Roman Catholicism of all the local people under the Spanish administration, except the Muslims. Kaya nga during the Spanish occupation, nasakop nila ang malaking bahagi ng Luzon, ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao, pero hindi buong Mindanao because of the Moros or the Muslims in Mindanao fight for their own fight for their own territory. So paano nila pinamunuan or paano pinamunuan in terms of the government policies ang Philippines? So nagsimula sila of course with evangelization. So nang nakuha na nila ang loob ng mga Pilipino, nagsimula na silang pamunuan sa pamamagitan ng pagbabayad ng tax o ng mga tributo. So dumating din yung punto na hindi na ganun ka-effective yung tax or yung pagbabayad ng tribute. Kaya nagtalaga ng Governor General or Gobernador General ang hari ng Espanya para mamuno sa ating bansa. Ang tawag nga noon sa panahon na yon ay para daw Little King ang Governor General. Napakalayo ng Espanya sa ating bansa at hindi malalaman kaagad ng hari kung anong ginagawa ng Gobernador General sa ating bansa. Kaya lahat ng transaction ng Gobernador General pwede siyang mag-benefit. Pwede din nating isipin na ang korupsyon, ang graft and corruption ay nag-root sa pagsakop ng Espanyol sa ating bansa. Hindi naman dahil namumuno ang Gobernador General ay hindi na umunlad ang komersyo during that time. Dahil ang Pilipinas, ang naging sentro ng commercial, naging dominated ang Manila sa kalakalang galyon, gayon din sa iba pang kalakalan sa ibang bahagi ng Asia, kagaya ng China. So, lahat ng merchant from China, other parts of Southeast Asia, and East Asia ay pumupunta sa Pilipinas dahil dun din ang bagsakan ng ibang kalakalan mula naman sa Western countries, kagaya ng Mexico. Yun nga yung kalakalang galyon or yung the galleon trade or yung nagpupunta ng mga malalaking galyon or sasakyang pandagat. So the Governor General and the Archbishop,
vied for political supremacy. Naging practice na ito even in Europe that there is the leader for the government and the leader for the church. And iba ang pamamaraan ng pagpapalakad ng gobyerno sa pamamagitan ng gobernador general at iba rin ang impluwensyang nagagawa ng leaders ng simbahan or the archbishop. So, they vied for political supremacy. So, sino daw ba talaga ang paniniwalaan sa kanila? By the 17th and 18th century, the archbishop powers ruled over the country, augmenting political and religious power. So, mas naging makapangyarihan ang simbahan kesa sa gobernador general. The priests and friars had a command of local languages rare among the lay Spanish, and the provinces, they outnumbered civil officials. So, mas madami na ang namumuno sa simbahan. At dahil sila ay may kakayahan ng mamuno, meron na din silang mga, kumbaga, sa panahon ngayon, meron na silang mga guards. So, yun yung nagpalawak pa ng pagsakop or power over the Filipinos when there are the priests and friars in the country during the Spanish occupation. Although we do not take for granted the benefits of their leadership, kasi kung wala din naman ang mga praile, wala tayong mga sistemang pang-edukasyon na kagaya ng sa Europe. So, ang pagtatalaga ng mga paaralan sa ating bansa ay bunga ng efforts ng mga priests and friars. So, going back, the priests tried to move all the people into pueblos or villages surrounding the great stone churches. So, para daw mamobilize ang mga tao, they build churches. They engage people in a manner na sa isang village, sa isang lugar, merong simbahan. Yung mga dato na once hereditary yung kanilang position, ay subject na into Spanish appointment. So, yung pagiging leader din ng mga villages, ang Espanyol na rin ang nagdidikta nito. On the late 18th century, political and economic changes in Europe were finally beginning to affect Spain, thus in the Philippines. So, nagkakaroon na ng pagbabago ng ideolohiya sa Europa, at dahil ang Pilipinas ay nasakop ng Espanya, nagbabago rin at nakararating din ang pagbabago ng ideolohiya sa ating bansa. Yung komersyo, yung trade became more open, that foreign merchants experience almost no restriction. In terms of education, not until 1863 was there public education in the Philippines, and even then, the church controlled the curriculum. Siguro kaya ang ibang history ng prehistoric time or pre-Spanish era ay hindi na halos natin ma-access or wala na tayo ganun kaalam dahil siniil na ito ng mga Espanyol. Marahil ang mga gamit ng edukasyon, kung meron man during the pre-Spanish period, ay wala na. Dahil sila ay may control ng curriculum, sila ang nagkakaroon ng control kung ano ang ituturo lamang sa mga mag-aaral. Dahil din dito, less than 1/5 of those who went to school could read and write Spanish, and far fewer could speak it properly. So, nagkaroon ng matinding pagkakaiba ng classes. Kitang-kita kung sino lamang ang pinapaboran ng Espanyol, at kitang-kita kung sino ang hindi nila gustong mag-aral ng curriculum na kanilang inihahanda. By the 1880s, many sons of the wealthy were sent to Europe to study. So, merong mga Pilipino na nakagkaroon ng kakayahan na magpadala ng mga mag-aaral papuntang Europa. Doon nagsimula ang pagkakaroon ng sense of nationalism and patriotism
ng mga Pilipino na nag-aaral sa ibang bansa. Nakita nila base sa iba't ibang political ideologies na kanilang napag-aaralan na ang uri ng pamamahala ng Espanyol sa ating bansa during that time ay hindi katanggap-tanggap. So, nationalism and a passion for reform blossom in the liberal atmosphere. Nagkaroon ng iba't ibang movement at isang sikat na dito ay ang propaganda movement kung saan hindi gumamit ng dahas, kung hindi gumamit ng mga periodiko ang mga bayani natin para ipahatid sa ating mga mamamayan ang kabuktutan ng pamamahala ng Espanyol. So, nagkaroon ng pagpapublish ng iba't ibang periodiko at nobela, specifically ang La Liga Filipina, No Limitangere at El Filibusterismo. Shocked by the arrest of Rizal in 1892, these activists quickly formed the Katipunan under the leadership of Andres Bonifacio. So eventually, bumalik sa Pilipinas ang mga nag-aral sa ibang bansa at nakakausap sila ng mga Pilipino during the Spanish occupation. At isa na dito ay si Andres Bonifacio. So nang nadakip si Rizal, nabuo ang kilusan na Katipunan. Ito din ang simula, masasabing simula ng pagrerevolusyon ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol. In August 1896, Spanish friars uncovered evidence of the Katipunan's plans and its leaders were forced into premature action. So nagpaplano na mag-revolt ang mga Pilipino during that time. Kaya lang ito ay na-uncover ng mga Espanyol. Kaysa umatras, itinuloy na ng mga Katipunero ang laban at ito'y sumiklab sa iba't ibang lalawigan sa paligid ng sentro ng Maynila. In December 1897, a truce was concluded with the Spanish. Emilio Aguinaldo, a municipal mayor and commander of the rebel forces, was paid a large sum and was allowed to go to Hong Kong with other leaders. With high hopes of reforms, pagpunta ng Hong Kong, hindi ganun yung nangyari. Yung reforms na ipinangako kay Aguinaldo ay mabagal or hindi nangyayari. Dahil dito, nagkaroon ng distrust sa mga Spanish promises at magkaroon pa ng mga clashes at paglalaban at pagkakaroon or pag-continue ng revolution. So, pasok tayo ngayon sa Spanish-American War. Humihina na ang puwersa ng Espanyol at lumalakas naman ang puwersa ng iba pang forces kagaya ng United States of America. War had broken out between the Spain and of the United States. It is called the Spanish-American Era. Aguinaldo and his entourage returned to the Philippines with the help of Admiral George Dewey. Dahil sa pinakitang kagandahang loob ng Amerika, nakuha agad ang support ni Aguinaldo para magkaroon ng reorganization of forces and soon liberated several towns south of Manila. At doon nga na-declare ang independence ng ating bansa from the Spanish colonial. So after nun, nakuha na ba absolutely ang kalayaan ng bansa? So hindi pa, dahil pumasok na ang Amerika at nagkaroon ng Philippine-American War. So the US troops had landed in Manila and with important Filipino help forced the capitulation in August 1898 over the Spain. The Americans, however, would not let Filipino forces enter the city. It was soon apparent to Aguinaldo and his advisors that earlier expressions of sympathy for Filipino independence by Dewey and US consular officials in Hong Kong had little significance. So, parang front lang daw pala ng mga Amerikano itong pagtulong kay Aguinaldo. So, naramdaman ito ng mga leaders ng ating bansa,
Kaya naman, nagkaroon ng conflict between the Philippines and the Americans. Dahil natalo ang Spain at seemingly ang tumalo sa kanila ay ang mga Amerikano, nagkaroon ng kasunduan sa Paris noong December 10, 1898 na tinawag na Treaty of Paris, na kung saan isa sa bahagi ng treaty na ito ay ibinenta ng Espanya ang Pilipinas sa Amerika. So technically, ang may-ari na ng Philippines ay ang Amerika. So yung Declaration of Independence ay hindi talaga absolute. So wala pa ring soberanya ang ating bansa. By the time the treaty was ratified, hostilities had already broken out between the US and Filipino forces. Dahil nga hindi ito tinanggap ng mga Pilipino at nakita nila ang insincerity ng mga Amerika, they fight for their own right and for independence. Aguinaldo was captured in March 1901 and shortly thereafter appealed to his countrymen to accept US rule. In simple terms, natalo ang force ng Philippines at kinailangan na tanggapin ng ating bansa ang pamumuno ng US. So advance tayo ng kaunti into Commonwealth. So sa panahon na ito, nandyan pa din ang US, para i-guide or hindi pa rin na ibibigay ang absolute sovereignty ng ating bansa. So sa panahon ng Commonwealth, si Manuel L. Quezon endorsed the Tidings-McDuffie Act, which provided for a 10-year Commonwealth during which the US would retain jurisdiction over defense and foreign affairs, and Filipinos were to draft their own constitution subject to the approval of the US President. Technically, ang US pa rin ang namumuno sa Philippines. Pero merong act na isinulong sa US na kung saan inendorso nito ni Manuel L. Quezon na magbibigay ng panahon sa ating bansa para makapagsarili. So itong 10-year period na ito will be an opportunity or was an opportunity for the Philippines to draft our own constitution and thereby after that granting our absolute independence. A constitutional convention was quickly elected and a constitution framed and approved by plebiscite and by the President Franklin Delano Roosevelt. The Commonwealth was inaugurated on November 15, 1935. The Nationalista Party patched up its internal quarrels and nominated Quezon for president and Osmeña for vice president. They were elected overwhelmingly. So, kung titingnan natin historically, meron ng sariling gobyerno ang ating bansa. Masasabi rin na during this period, wala pang absolute sovereignty ang bansa, pero meron ng kakayahan na pamunuan yung sariling gobyerno. But it comes with international relations, US pa din ang nagdidikta nito. The Commonwealth period was intended to be devoted to preparation for economic and political independence and perfection of democratic institutions. So, talagang yung 10 years na Commonwealth period ay gagamitin para ihanda ang Pilipinas para sa pagsasarili. Kaya lang, World War II happened. During this period, umalis si President Quezon papunta ng US dahil sa World War II. Sa World War II, kung saan nandun ang Japanese regime, nagtalaga sila ng president under the Japanese-sponsored regime na si President Jose P. Laurel. So during the early republic, after the World War, merong fluidity of politics. Hindi pa ganun ka strengthen ang politics sa Philippines dahil meron pang
remnants ng Japanese occupation sa ating bansa, the guerrillas and collaborators were by that time to be found on both sides of all political fences. So, hindi ganun ka-solid ang grupo sa political fences because meron pang mga guerrillas and collaborators from the recent Japanese occupation. Because of that, intense fighting, especially around Manila in the last days of the Japanese retreat, had nearly destroyed the capital. Kaya nga ang tawag sa tagumpay ng Pilipino mula sa ganitong kaguluhan ay Ashes of Victory, kasi literal na Ashes of Victory ang nangyari. Remember that this period happened during the World War II. Rehabilitation aid was obviously needed, and President Roas was willing to accept some conditions placed implicitly and explicitly by the US Congress. So, yung one-rose conditions na ito, pabor siya sa US Congress kasi sobrang affected ng Philippines, walang resources ang Philippines, at ang tangi lamang makatutulong sa Philippines ay ang US. Kaya walang choice ang government but to accept the conditions by the US Congress. So the Bell Act in the United States extended free trade with the Philippines for 8 years to be followed by 20 years of gradually increasing tariffs. So yun yung isa sa condition. The US demanded and received a 99-year lease on a number of Philippine military and naval bases in which US authorities had virtual territory rights. Isa din sa naging kasunduan para tulungan ang Pilipinas ay magtayo ng military bases sa Philippines. Hindi lamang sa maiksing panahon but on a 99-year lease. So, may mabuti at magandang effect ito. Mabuti in a sense na pwedeng maging proteksyon ng Philippines ang US laban sa outside forces. Ang hindi maganda ay hindi makapagsarili ang bansa sa kagustuhan nitong maging independent country dahil nga may presence of outside territories kagaya ng United States of America. As specific requirement for release of US war damage payments, the Philippines had to amend its constitution to give US citizens equal rights with Filipinos in the exploitation of natural resources and so-called parity amendment. So isa din sa naging kasunduan ay ang paggamit ng US sa resources available sa ating bansa. And this presence of US bases and presence sa ating bansa ay kitang-kita pa rin natin hanggang sa kasalukuyan. Institutions have determined the ability or inability to maintain domestic social order. The intensification of communist-led rebellion or the Hukbong Bayan Laban sa Hapon or the Hukbalahap, and kabilang din sa early republic ang attempt ng iba't ibang leaders kagaya ng Magsaysay para magkaroon ng social and economic reform. Kaya lang, hindi ito nagsasucceed dahil nga sa makonserbatibong pananaw ng ibang mga grupo sa ating pamahalaan. Gayon din sa problema sa legislatura at sa bureaucracy. So, yung problema sa internal, when it comes with internal, sa politics and governance, at external, kagaya ng mga communist-led rebellion and iba't ibang problems arising in the community, ay naging challenge para sa absolute progress ng bansa natin. When Magsaysay died in a plane crash in 1957, leadership of the country fell to his Vice President Carlos P. Garcia. During Garcia's presidential term and that of his reform-minded successor Diosdado Macapagal, unrest was usually channeled through the electoral process and peaceful protest. So yung mga problems ay hindi pa rin natatapos. Magkakaroon ng political conflicts, nagkakaroon ng community
or rebel-led conflicts that really affect the progress of the early republic. Although, pwede rin nating sabihin na sa panahong ito, mas nagiging shaped ang kakayahan ng bansa na pamunuan ng kanyang sarili, because without these challenges, our country wouldn't be strong enough to stand for the Constitution and believe kung ano yung dapat nang gawin papunta sa mga tao na sinasakupan niya. Let's talk about the politics and governance or government during the Marcos and martial law era. Ferdinand Marcos was elected to the presidency in November 1965. His administration faced grave economic problems that were exacerbated by corruption, tax evasion, and smuggling. So yung na-inherit na government and administration ni President Marcos ay malaking challenge. Hindi nawawala ang mga guerrilla, hindi nawawala ang mga communist-led rebellion, at nagpatuloy ito at namana ng kanyang administrasyon. In 1969, si Marcos din daw ang kauna-unahang pangulo ng bansa na nare-elect. His reforms reflected a change in itself concept of the country during the 1960s. So, naging leader sa panahon na ito ang Pilipinas dahil ginusto ni Marcos na maging Asian, or nag-develop yung identity ng pagiging Filipino at pagiging Asian during that time. So, yung pagpapahalaga ni Marcos sa identity ay siyang naging stepping stone para mas makilala ang Pilipinas in Asia. So, yung trend toward seeking cultural identity through the national language ay ginamit din niya. Although, the communication and the processes in the government and outside of the government is still or was still spoken through the English language, the identity of the Filipino ay yun yung isang pinush forward na policy ni President Marcos. There were demands that the government meet the social and economic needs of its citizenry continue. He pressed for the adoption of a parliamentary style of government which would allow him to remain in power. So, nung papatapos na yung second term ni President Marcos, madami pa siyang polisiya na gustong gawin, madami pang proyekto na gustong gawin, pero hindi na siya pwedeng tumakbo. So, ang gusto niya mangyari, magkaroon ng parliamentary form of government na kung saan siya ang magiging head of state and prime minister. Pero hindi ito sinuportahan ng Congress. So, ano yung nangyari? Nakita niya ang opportunity to declare martial law nung nagkakaroon daw ng disorder kalaban ang mga communities party sa ating bansa. Nagkakaroon din ng student demonstrations, mga militant group that are arising and demanding for change, at nagkaroon din ng problema sa Mindanao following the Moro National Liberation Front na kalaban din ng gobyerno during that time. So he declared martial law. Under martial law, there were reduce violent urban crime, collect unregistered firearms, and suppress communist insurgency in some area. So, nagawa naman yun ng martial law. Pero, ang malaking question is the preservation of the human rights. In January 1973, Marcos proclaimed the ratification of a new constitution based on the parliamentary system where he himself is the president and the prime minister. So, naging sobrang makapangyarihan ni President Marcos because of the martial law. And whatever it is done against the government ay controlled niya. So, pwede niyang gawa ng paraan kung sino man yung mga kumakalaban sa kanya.
dahil din siyang may control ng iba't ibang branches of the government, yung economic growth and political area ng ating bansa ay siya na rin ang nagkokontrol kasama ang kanyang mga close associates. Nagkaroon ng problema sa paglago ng gobyerno at kinakailangan niyang manghiram ng pera sa ibang bansa. So dito na nagsimula ang pangungutang at paglaki ng utang ng bansa sa international banks. Dahil din sa martial law, nagkaroon ng widespread corruption at hindi na nagiging transparent ang gobyerno sa mamamayan. Elections for an interim national assembly finally held in 1978. Dito, meron ng mga oppositions that are really questioning the martial law and the Marcos regime. One of which is Benigno S. Aquino, an opposition senator. He believed that the election had been legally altered. Kasi merong opposition, pero during the election for National Assembly, lahat ng opposition ay hindi nanalo. So lahat ng nanalo during that period ay mga kaalyado ni Marcos or ni President Marcos. So Benigno Aquino was sent to US para magpagamot at pagkabalik nga niya, he was assassinated. So because of that assassination, that are believed to be from the utos ng gobyerno or ni President Marcos, nagkaroon ng outside and inside pressure. So yung outside pressure, yung ibang mga bansa ay nakikita na yung kaguluhan sa Philippines, at yung inside pressure naman, the Filipinos, the oppositions are really rallying para i-question itong assassination na nangyari kay Benigno Aquino. And then a snap election was called, where Marcos and the wife of Benigno Aquino, Cory Aquino, ang naglaban. At nanalo nga si Cory Aquino. So sa panahon ni Cory Aquino, na ratify ang Constitution at nabuo ang 1987 Constitution na may malaking pagpapahalaga sa demokrasya at sa karapatan ng tao. And of course, we have the presidents na sumunod: Fidel Ramos, Joseph Estrada, Gloria Arroyo, Benigno Aquino, and now we have President Rodrigo Duterte. This is an additional information lang. So what are the traditional societies? So we have classless societies, so small that electing a leader is not necessary. We have warrior societies that the leaders are elected or chosen based on based on the ability and the skill of the leaders. So they are appointed who work in legislation, inter-ethnic relations, and judicial matters. We have the petty plutocracies. There is a clear division of economic class. Ruler of communities come from privileged class. And the principalities were class of leaders through the datus or sultan. So those are just some of the traditional societies in our country. So we have these colonial leaders. During the Spanish era, sino yung mga namuno sa atin? So we have the highest representation of the king, the governor general, the alcaldes and the corregimientos. So the mayor and the council members. We have the little mayor or the gobernadorcillo, and the representative from the barangay or the cabeza de barangay. Now, we are talking about a long history of the political and government history of our country. And what you see right now are the situation of our country. So we have poverty, we have the pandemic, we have issues about our territory, and natural calamities.
we are hopeful in a way that all the concerns and issues of our territory, of our government, of our citizens might one day be resolved, or if not, be addressed properly the way they should be. And walang ibang makagagawa niyan kundi ang mga leader natin. Pero ano yung pwedeng gawin ng normal citizen? We can put pressure in a way and believe on the fact that the Philippines had endured so much in its history para lang makuha itong kalayaan na ito. At kung hindi natin gagamitin ang kalayaan na ito para ipagtanggol ang kalayaan na ito, what for ang ginawa ng mga previous heroes and leaders ng ating bansa? Sabi nga ni Dr. Jose Rizal, bukas, magiging mamamayan tayo ng Pilipinas kung saan ang kapalaran niya ay magiging maganda sapagkat nasa mapagkalinga siyang mga kamay. So, we can only hope for that our future leaders will really prioritize our country over their personal interest, over the interest of the very few that benefited from our resources. So, the Philippines must be better than it is now, and that solely resides on us, sa atin na mamamayan nito. So, magandang araw sa inyo lahat, and see you sa next discussion. Sa harap ng hamon, kami natatapo. Tama ng tapong, tangalay totoo. Pilipinas, mahal naming bayan. Kalayaan mo'y aming ipaglaban. Galang